Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa ibinalita ng mainstream media patungkol po sa latest survey na ginawa ng Pulse Asia na kung saan ay nagkabaliktad na sitwasyon na kung saan si Pangulong Bongbong Marcos ay bumaba ang trust rating. Samantalang si Vice President Sara Duterte naman ay, napakalaki ang itinaas ng kanyang trust rating. Nasa 52 yata o 56. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos naman ay nasa 25% ang trust rating. So kagulat-gulat at hindi tayo masyadong makapaniwala. Alam nyo naman na hindi ako naniniwala dyan sa mga surveys na yan. Pero, tuntunin natin kung bakit nagkaganon ang sitwasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, syempre, katulad po nung sinabi ko, nakapagtataka. Dahil alam nyo, yung mga surveys na yan, mga ginagawa, lalong-lalo na kapag malapit ang eleksyon, ay kalimitan yan, pumapabor yan sa administrasyon. So wala pa akong matandaang pagkakataon na ang mga kumpanya na to ay hindi pumabor sa administrasyon. Karaniwan yan. Laging sa administrasyon yan. Pero sa pagkakataon na to, parang itong survey na nangyari na to ay parang pumapabor sa posisyon, lalo na kay BP Sara. So alam nyo, inisip ko bakit, ano kaya ang dahilan. Siguro, una, dahil alam nyo naman, ang mga Marcoses ay hindi kapos sa mga haters, sa mga kritiko at may disgusto sa pamilya nila dahil alam naman po natin na ang ama ni Pangulong Bongbong Marcos ay napatalsik sa pwesto noong 1986 sa pamamagitan ng People Power at magpasa hanggang ngayon yung mga tao na yon na sumama sa peace rally na yon, makasaysayang peace rally, ay buhay pa po hanggang ngayon. So lalo-lalo na po ako dahil grade 2 lang yata ako noon. O tama, grade 2 lang yata ako noon nung maganap yung People Power na yon na kung saan napatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So, tingin ko akay-akay pa rin ng mga Marcoses ngayon yung galit na yon sa puso, lalong-lalo na ng mga negosyante. Siguro, yung mga surveys na yan ay, kumbaga, parang nakikita nila na parang wala naman nagbabago sa sitwasyon ng mga Pilipinas. Kaya mas minabuti nilang pumanig, kay BP Sara. Ito yung nasa isip ko lamang. Siyempre dahil alam nyo naman, ang mga Pilipino ay mahilig kumampi doon sa mga inaapi, lalong-lalo na't hindi pa napapatunayang nagkasala. Bakit ito binanggit? Alam naman po nating lahat na may nakasampang impeachment complaint laban kay BP Sara at yan ay didinggin sa Hunyo pagkaraan ng midterm election. So, yan lamang po yung aking punadyan sa mga surveys na yan. Alam nyo, kung minsan nakakabwisit din yan Para bang lagi silang lumulugar sa safety, Ngayon, mabango si
BP Sara, kaya syempre, papanig sila ron. Pero anong malay natin, mahaba pa ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos at baka sa isang iglap lang ay magbalintongan na naman yung mga yan. So, alam. Pero dito muna tayo dun sa survey kung ano kaya ang naging dahilan kung bakit bumaba ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos at tumaas naman kay BP Sara. So kay Pangulong Bongbong Marcos muna tayo. Well, siguro ang isang dahilan diyan, una, yung peace and order natin mukhang kinakapos na sa ideya at pamamahala si Pangulong Bongbong Marcos at parang ang nakikita ng karaniwang mamamayan na kagaya natin ay parang hindi siya marunong. Hindi siya marunong ipumili ng mga tamang tao na ilalagay sa isang doon sa mga posisyon na yan para ma-address, lalong-lalo na yung kidnapping ngayon, drugs laganap, rape laganap, paulit-ulit walang solidong solusyon, wala na ibibigay na magandang direksyon si Pangulong Bongbong Marcos diyan. So, yun ang una kong napansin. Ikalawa, yung pangako niya na pababain niya ang presyo ng bigas. At siyempre, ang mga pangunahing bilihin na kailangan ng nating lahat. So, 4 na taon na simula nung pangakuan niya tayo, pero naibaba lamang niya ng halos 10 piso ba yung bigas ngayon, depende sa klase. Pero ang pangako niya noon ay gagawin niyang 25 pesos ang per kilo. So, parang naaamoy na nung mga tao na parang niluluko lang sila. At ako na nagsasabi sa inyo, mga amo, isa sa mga katangian ng mga politiko ang manloko. Tayo namang mga mamamayan, nagpapaloko tayo. Kaya tayo ang tanga, ika nga. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi, lalo na kapag dumarating itong mga panahon ng eleksyon, maging matalino tayo. For once in our lives, maging matalino tayo, pumili tayo ng tama. Alam na nating mangungurakot sa posisyon, iboboto pa rin natin. Hindi ba? Sumubok tayo ng iba. Wala masama sa sumubok ng bago. Ganun talaga. Magkakaroon tayo ng error, pagkakamali sa pagpili. Pero pwede natin silang palitan. Hindi yung mga traditional politicians, yung mga trapo, yung mga magkakamag-anak incorporated na nagpapalit-palit lang ng posisyon. Ginagawa na nilang hanap buhay ang politika dahil napakalakas kumita dyan, alam natin. Daang milyon, bilyon ang maaari nilang maibulsa. Samantalang tayo ang maghihirap. So, hindi tayo magsasawang magpaalala kapag yan. So, yun, isa pang dahilan kung bakit siguro bumaba ang trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos, yung tiwala parang kinapos na siya ng todo-todo ron. Dahil kung 25% yung trust rating niya ngayon, napakabaabang porsyento nun. Di ba? So, ano pa yung pangatlo? Yun, korupsyon. Mabanggit-banggit ko lang, korupsyon. O hindi ba? Yung kontrobersya sa 2025, itong taon na to, 2025 national budget natin, hanggang ngayon, hindi pa rin nila maipaliwanag kung bakit may mga naka-itemize na pagkakagastahan ng ating pamahalaan pero walang nakalagay na presyo. Hindi ba? Yung akap, yung tupad at kung ano-ano pang mga di umano tulong pinansyal pang mahirap,
parang may mga politiko diyan na ini-expose na yan ay isang anyo ng korupsyon. Kumbaga, ibinubulsa lang yan ng mga timawang politiko. Hindi ma-address ni Pangulong Bongbong Marcos yan o ayaw lang talaga niyang i-address. Hindi ba? Ganun lang naman kasimple ang iisipin mo dahil siguro ang kamag-anak niya ang Speaker of the House ay kamag-anak niya at well, maraming pwedeng makabit doon. Maaaring nakikinabang din si Pangulong Bongbong Marcos doon, di ba? So, nagiging lalong at dumodoble, tumitriple yung pagkawala ng tiwala sa kanya. Wala siyang control sa pangungupit ng mga congressman. O baka naman sinususugan pa niya, hindi natin alam. Mahirap magbintang. Tsaka babalikan ko lang yung sa bigas. May mga nahuli silang mga nagpupuslit ng mga bigas, yung mga big time na smuggler, pinanser. Bakit hindi pinapangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos at parang nakalimutan na? Hindi ba? Matatapos na ang termino niya pero ang bigas ganun pa rin. Nasa 50 pesos pa rin. So hindi kaya ng bulsa natin yan. Hindi naman tayo kamag-anak ni Sobel de Ayala na tatawanan lang yung mga ganyang presyo. Napakasakit niyan sa bulsa ng pangkaraniwang taong katulad natin. Yan. At siyempre ang pang-apat, ewan ko lang kung talagang nagdodroga si Pangulong Bongbong Marcos dahil may hinihingi sa kanyang sample yung hair follicle ata niya para madetermina kung nagdadrag siya. Hanggang ngayon hindi pa niya pinagbibigyan at ang ipinipilit lang niya ay yung meron na siyang drug test na isinabdi. So yun, tingin ko yun yung mga dahilan na yun kung bakit sumagad ng 25% ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sobrang bagsak. So, kaya BP Sara naman tayo. Bakit tumaas? Well, hindi naman masyadong marami yung dahilan dyan. Unang-una, ginigipit siya ng administrasyon kaya hindi niya magampanan ng maayos yung kanyang sinumpaang tungkulin, yung official duties niya bilang Vice President. Nabawasan ng pondo, naakusahan. Pero ano sa tingin ko? Sa tingin nyo ang naging dahilan kung bakit tumaas ang trust rating ni BP Sara? Well, ako, dalawa lang ang naiisip ko. Una dyan, yung mga ginawa niyang expose, paglalahad, pagbabanta, ika nga, kay Pangulong Bongbong Marcos at saka tiwaliang ginagawa ng ganyang gobyerno. Di ba? Siguro sa init ng ulo ni BP Sara, ayan na, nabanggit niya na lahat, halos lahat, kung papaano nangungulimbat ng salapi ang mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos sa kabanang yaman ng ating bansa. Isa yon na maaaring nagpaalab sa damdamin ng mga Pilipino dahil sa mga lumalabas sa balita, itong mga nakakaraan ay para bang totoo yung mga binabanggit ni BP Sara Duterte. Yan nga, yung national budget natin yan at yung mga akap, lahat in-expose niya yan. At pati na rin yung kanyang mga kaalyado ay sinusugan at mas nilaliman pa ang paliwanag kung paano nangyayari ang korupsyon diyan sa pondo ng ating gobyerno. Ikalawang dahilan, dahil dun sa pagkakadiumano ay illegal arrest at illegal transfer ni
ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig, ah, nagpaalab lalo sa damdamin ng mga Pilipino dahil nakikita nila na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay inaapi, hinahamak ang mga Duterte, lalong-lalo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, matanda na, ginanon pa. So, alam naman natin na ang mga Pilipino ay laging pumapanig doon sa naaapi. Di ba? So, yun ang nakikita kong dahilan. At syempre, kanino magre-reflect yung awa at galit na yon? Di ba? Awa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Kanino magre-reflect yon? Kaninong panig makikinabang yon? Syempre, kay BP Sara na halos kapareho din naman ng ugali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag mo pa dyan na talagang tinutukan muna ni BP Sara ang kanyang ama sa Dahig, mga pangangailangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung legal team, yung kanyang kalusugan, nare-reflect na ipapakita ni BP Sara yung obligasyon, yung pagmamahal sa isang magulang. Nagagampanan ni BP Sara, handang iwanan muna yung kanyang tungkulin para lang sa kanyang mga magulang. Kung tutusin, hindi naman dapat magkaganon, pero since tayo mga Pilipino, meron tayong kultura na magkakalapit ang kaanak. So, yun, nakuha ni BP Sara yon. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit sumampa ng ganong kataas ang approval rating ni BP Sara. Kasi kung lalaliman pa natin, wala naman talagang ibang pwedeng maging dahilan. Wala pa naman masyadong performance na maganda si BP Sara. Natanggal nga siya bilang DepEd Secretary. So, spare tire na lang siya ngayon, di ba? Meron man siyang mga official duties, pero parang pati yun, hindi niya na rin magampanan dahil natapyas ang budget niya. So, halos limitado ang galaw niya. So, wala tayong makikitang magandang ambag sa kasalukuyan si BP Sara, maliban na lamang sa siya ay reserba. Saka sakalit, wag naman, may mangyari sa Pangulo. Maliban doon, wala na. So, yun lang yung dalawang dahilan na maaaring nagpataas ng approval rating ni BP Sara na dapat nakikita ng administrasyon dahil itong mga nakakaraang linggo, puro inaapi ang mga Duterte. At sinasamantala naman ng mga Duterte ang pag-aapi sa kanila dahil mas madali nilang nahahatak ang simpatya ng mga Pilipino. Kaya, di ba, mas napapabor pa sa mga Duterte ang pinaggagawa ng administrasyon. At isa pa nga pala, syempre, yung hindi nila maipaliwanag na legalidad ng pagtatransfer kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, sa Dahig, hanggang ngayon hindi pa rin matapos-tapos. Pero magkaganon man, wala rin masyadong impact yun dahil kahit naman mapatunayan na merong merong kamalian sa sistema o sa pamamaraan ng pag-turnover ng isang akusado sa ICC, hindi na rin natin maibabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas dahil hawak na siya ng korte ng ICC. At kahit gustuhin man natin, hindi siya bibitawan ng ICC dahil sa tingin ko gagamitin ng ICC ang kasikatan ni
dating Pangulo Rodrigo Duterte para mas tumaas naman ang approval ng ICC. Meron ding sumisilip dyan eh. So, wala rin magiging tulong yun. So, yun lang talagang dalawa na yun na nakikita ko na maaaring naging dahilan kung bakit sumagad ng ganun. At sa tingin ko, tataas pa yung rating na yun dahil hindi pa rin siya tinitigilan ng administrasyon. So, dito ko muna tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.